Isang nakakagulat na galaw ang gumising sa buong Pi Network community nitong July 15. Isa pong misteryosong wallet na pinangalanang ODM ang tumanggap ng 1.56 milyong Pi tokens mula po sa kilalang exchange na si OKX. Sa kasalukuyang presyo na halos 0.45 bawat Pi, ito po ay katumbas ng mahigit $700,000. Dahil dito, marami pong Pi users ang nagtatanong, bumibili na nga ba ng sarili nilang tokens ang Pi Core team? O isa ba itong sinyales ng buyback or consolidation ng supply? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng transfer na ito. Ano ang posibleng motibo at ano ang epekto nito sa presyo ni Pi. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Sino nga ba ang ODM at bakit po siya pinag-uusapan? Ang wallet po na pinangalan ng ODM ay kasalukuyang pinagpipistahan sa social media at crypto forums. At bakit? Kasi ito ang tumanggap ng napakalaking halaga ng Pi galing po sa OKX exchange. Maraming analyst ang naniniwala na posibleng konektado ito sa Pi Core team. May mga nagsasabing baka isa itong internal wallet para sa buyback operations o isang hakbang para i-consolidate ang supply ng Pi habang papunta na ito sa mas matatag na yugto ng network. Kung totoo man ito, malaking bagay po ito. Kasi ang ganitong klaseng galaw ay hindi po basta-basta ginagawa ng isang project maliban na lang kung meron silang pinaghahandaang major move gaya po ng exchange listing, token burn o ecosystem launch. Bakit naman ito tinawag na unprecedented ng Pi News Media? Ayon po sa Pi News Media, ang ganitong laki ng transfer ay hindi pa nagagawa sa nakaraan. Hindi ito ordinaryong galaw ng isang whale o malalaking holder. Ang pagkakasabay ng malaking transfer na ito sa pagbaba ng presyo ay lalo pang nagpapalalim ng hinala na ito ay isang coordinated na galaw ng Pi Core team. Ang ganitong uri ng kilos ay minsang ginagawa ng mga project para palakasin ang loob ng community o para ayusin ang balanse ng supply sa market. Pwede ring paghahanda ito sa isang malaking announcement gaya ng bagong partnerships o international exchange listing. Kumustahin naman natin ang kasalukuyang presyo ni Pi ngayon. As of July 15, si Pi ay may presyo na 0.4488. Bumaba po siya ng 4.6% sa loob ng nakalipas na 24 oras. Pero kahit bumaba po ang presyo, nananatiling malakas ang kanyang daily trading volume, kung saan ay nasa $79.23 million. Ibig sabihin ay maraming galaw sa market at active pa rin ang mga traders. Ang market cap po ni Pi ngayon ay nasa $3.45 billion habang ang fully diluted valuation ay umaabot ng $44.88 billion. Malaki po ang agwat nito na nagpapakita na may pag-aalinlangan pa rin ang ibang investors. Kasalukuyang 7.69 billion Pi ang nasa circulation habang ang maximum supply naman ay 100 billion. Kaya kahit medyo mababa ang presyo ngayon, malaki pa rin po ang potensyal kapag naging fully open na ang trading. Ngayon ay bakit tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng community? Kahit na bumaba ang presyo, hindi po bumabagal ang galaw ng Pi Network community. Sa katunayan, lalong nagiging aktibo ang mga loyal supporters nito. May mga tweets gaya ng kay TRD Biden or yan na nagpapaalala kung paano po nagsimula ang Pi bilang project sa mga Stanford PhDs at kung paano ito lumago hanggang sa mahigit 55 million ang users ngayon sa buong mundo. Hindi lang presyo ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala kay Pi. Ito po ay dahil sa prinsipyo nitong community over speculation. Ibig sabihin ay mas
pinapahalagan nila ang pagbuo ng Web3 ecosystem kaysa sa mabilisang kita. Ano naman po ang posibleng plano sa likod ng whale accumulation na ito? Ang galaw na ito ng ODM wallet ay maaring sinyalis ng isang strategic buyback. Pwede ring pinapalakas lang ng PyCore team ang kanilang treasury o ang pondo ng project para sa future developments. Posibleng ginagamit din nila ang pagkakataong ito para i-stabilize ang presyo bago po i-announce ang mas malaking plano gaya po ng token burn o full open mainnet launch. Kapag ang isang core team ay nag-a-accumulate ng kanilang sariling token, madalas ito ay tanda ng kumpiyansa sa long-term value ng kanilang project. Para po sa atin dito sa Pilipinas, importante ang bawat galaw ng mga project tulad ni Pi. Una, dahil marami sa atin ang naging bahagi ng early mining phase. Kaya kung totoo ang hinala na ito ay isang buyback o internal accumulation, malaki po ang posibilidad na magkakaroon ng upward movement sa presyo kapag nagkaroon po ng full access sa trading. Pangalawa, ito po ay pwedeng sinyales na papalapit na tayo sa mainnet transition o public exchange listing. Kung isa ka po sa mga unang nakapagmina kay Pi, baka ito na ang tamang panahon para bantayan ng mabuti ang market. Ano naman po ang mga dapat nating gawin ngayon? Dapat tayong manatiling mapagmasid at hindi po padalos-dalos sa ating desisyon. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa PyCore team tungkol dito sa ODM wallet na ito, lahat ito ay spekulasyon pa lamang. Pero kung totoo man ang mga hinala, malaking epekto ito sa presyo ni Pi sa mga susunod na buwan. Ang best strategy ngayon ay ang mag-research, i-monitor ang PyCore team announcements at huwag munang magpanik sa tuwing bumababa ang presyo. At tandaan natin na nasa early stage pa lamang si Pi Network at ang long-term value ay hindi po nababase lamang sa daily price chart. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malinaw na hindi pa tapos ang kwento ni Pi. Ang galaw po ng ODM wallet ay posibleng sinyales ng mas malalim na plano mula sa PyCore team. Kung totoo po ang buyback theory, ibig sabihin nito ay may tiwala pa rin ang developers sa kinabukasan ng kanilang project. Bilang Pinoy crypto enthusiast, naniniwala akong may potensyal pa rin si Pi Network, lalo na kung matutuloy ang mga plano nitong maging fully decentralized at malista sa mga top-tier exchanges at makabuo ng matatag na Web3 ecosystem. Pero gaya po ng aking laging paalala, ay mag-ingat pa rin po tayo at huwag tayong umasa sa hype lamang. At pinakahuli, ang matalinong diskarte at maingat na pag-aaral ang magdadala sa atin sa tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.